Narito na ang mga balita mula sa GMA Integrated News. Limitado pa rin ang operasyon ng Philippine General Hospital sa Maynila matapos ang sunog doon kahapon. Sa panayam ng Balitang Hali kay Dr. Jonas Del Rosario, tagapagsalita ng PGH, marami pang pasyente ang nasa emergency room. Nililinis din ang mga naapektuhang lugar, kaya limitado ang bed capacity at hindi lahat ng bagong dating na pasyente ay kayang maasikaso. Inaalam pa rin ang sanhi ng apoy. Ayon kay Del Rosario, nagsisilbi na lang imbakan ng dating audiovisual room kung saan nagsimula ang sunog. Good news naman sa mga kapuso nating kasambahay sa Central Luzon. Aprobado na ang dagdag sahod para sa inyo simula Abril. Sa anunsyo ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, 1,000 pesos ang madadagdag sa buwanang minimum wage ng mga kasambahay sa mga chartered city at first-class municipality. 1,500 pesos naman para sa ibang munisipalidad. Dahil dyan, 6,000 pesos na ang monthly minimum wage ng mga kasambahay sa rehiyon. Mahigit 100,000 kasambahay ang makikinabang sa dagdag sahod. Pumirma ng Memorandum of Agreement ang Board of Claims ng Department of Justice at Commission on Human Rights. Para yan sa mas maayos na sistema at koordinasyon sa pag-refer ng mga biktima na maaaring maghain ng claims. Sa ilalim ng Victims Compensation Program, pwedeng makatanggap ng hanggang 10,000 pesos sa mga biktima ng unjust imprisonment o detention, maging ang mga biktima ng violent crimes. Wala raw pinipiling estado sa buhay ang pagbibigay ng compensation ng pamahalaan basta papasa sa review ang aplikasyon. Mula ng isa batas ng Victims Compensation Program noong 1992, mahigit kalahating bilyong piso na raw ang naipamahaging kompensasyon para sa mahigit 52,000 claims. Narito naman ang iba pang balitang binabantayan ng GMA Integrated News mula sa Radyo DZBB. Ilang healthcare workers nag-noise barrage sa Mandaluyong dahil sa delay sa release ng kanilang health emergency allowance. Pangulong Bongbong Marcos kinumpirma na makakapulong si US Secretary of State Antony Blinken sa susunod na linggo. At mula sa GMA News Online, panukalang magbabawal sa mga online content na humihikayat sa pagsusugal, inihain sa Senado. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.